Dadako po tayo sa ating aralin, Kaharian ng Diyos ayon sa bahagi ng Gospel according to Mark sa chapter 1 verse 14 at 15. At ang pag-aaral natin ngayon ay naglalayon po na yung mga bago nating mga kapatid at yung mga bago nating mga taga-subaybay sa gawaing ito ay lumawak ang kaalaman patungkol sa Ebanghelyo at kaalinsabay po or para naman sa mga matatagal ng kapatid sa pananampalataya at kabilang sa kalipunang ito, mas lumalim pa ang pagkaunawa natin sa Ebanghelyo. Na ang mangyari, marami sa atin or lahat po tayo ang resulta, mas lumalim ang pagkaunawa kung ano nga ba yung gospel, kung ano nga ba yung magandang balita. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. At New American Standard Bible naman sa English. Mga pangunahing talata nating pag-aaralan, Mark chapter 1, verse 14 at 15. Basahin po natin sa verse 14. Pagkatapos madakip si Juan, now after John had been taken into custody. Bago po natin ituloy yung basa ng talatang ito, yung Juan na tinutukoy sa verse na ito ay si John the Baptist, si Juan Bautista. Kung maalala po natin, si Juan po yung naging daan para ihanda yung mga tao sa pagdating ng Mesaya. Si John the Baptist yung naghanda para sa paparating na Kristo at sa Ebanghelyo. Yan po yung Juan na tinutukoy dito. So, ayon dito, matapos madakip, matapos mabilanggo si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. So, matapos makulong si Juan, matapos madakip si Juan Bautista, nangaral naman ang Panginoon. Jesus came into Galilee preaching the gospel of God. At ano po yung sinasabi ni Jesus sa kasunod na talata? Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Yung mensaheng hatid ni Kristo, yung balitang sinasabi ng Panginoong Hesus, Ebanghelyo ng Diyos. The Gospel of God. Na sinasabi po dito, dumating na o naganap na yung takdang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Sa dalawang talatang binasa natin, yung verse 14 at itong verse 15, mas malinawan pa po tayo sa ibig sabihin ng gospel. Mas maintindihan natin yung ibig sabihin ng Ebanghelyo. At tingnan po natin kung ano yung tamang pagtugon dapat natin sa gospel. Na ang layunin nga po, lumago tayo sa kaalaman patungkol sa Ebanghelyo ng Diyos. At sa mga talatang ito, mas makita natin kung ano nga ba yung ipinangangaral ng Panginoong Hesus. May tatlong punto po tayong tatalakayin sa ating aralin. Isa-isahin natin ito. Una, ang kaharian ng Diyos. Nabalikan po natin yung verse 15, yung sinasabi doon ng Panginoong Hesus. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. So, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. O pinapakita dito, merong kaharian na paparating. At yung kaharian na tinutukoy dito, ito yung kaharian na sasakop sa lahat ng kaharian ng mga tao at lahat ng otoridad ng mga tao ay sasakupin ng kaharian ito. Yung magandang balita na nakikita natin dito, hindi pinabayaan at hindi hinayaan ng Diyos na yung mundong ito tuluyang masakop ng kalaban ng Diyos. Ito yung good news ng gospel. Na sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo, gumawa ng hakbang ang Diyos. Ang Diyos mismo ang kumilos na mapasailalim ang lahat-lahat at manatiling sa Kanya ang lahat-lahat. Sinasabi po sa talatang ito, and the kingdom of God is at hand. Sa Greek word po nung is at hand ay ingidso, to make near. Ang ibig sabihin po nito, kaya sa ang bagong ang Biblia ay malapit na, ang ibig sabihin niyan, abot kamay na, abot tanaw na, ganon kadikit, napakalapit ng dumating
ang kaharian ng Diyos. Yun yung Greek word na engidzo. Abot kamay na. Yung lapit po o yung distansyang tinutukoy yan, nung malapit na, halos mangyari na. Halos dumating na. Kaya ang sabi po ng Panginoong Hesus sa sulat naman ni Mateo sa Mateo chapter 12, basahin natin yung verse 28. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God has come upon you. Pinapakita sa atin dito yung palatandaan na unti-unting sinasakop ng kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, kung nalalaman, kung nakikita nila na nagpapalayas ng masamang espiritu or ng mga demonyo, nagpapalayas si Jesus, ano daw po yung kahulugan nun? Kung nalalaman nila na nagpapalayas ng demonyo ang Panginoong Jesus, ano yung ibig sabihin? Basahin po natin itong talatang ito sa Revised Tagalog Popular Version. Nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Nakapagpalayas ba ng mga demonyo si Jesus? Yes. Diba? So, meaning po nun, dumating na at dumarating sa atin ang kaharian ng Diyos. At masasabi nga po natin sa panahon natin ngayon, dumating na itong kahariang tinutukoy dito. Ang sabi po sa sulat pa rin ni Mateo sa chapter 28 naman, basahin natin ang verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Nangyari po ang tagpong ito or sinabi ito nung panahon ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasabi niya dito, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, all authority, ibinigay na sa Kanya. Nasa ilalim na ng paghahari ni Jesus ang lahat. Tayo po, ang lahat ng dito sa mundo, nasa ilalim na ng otoridad ni Kristo. So, dumating na yung kaharian. At yung kabuuang kaganapan o yung kabuuang katuparan ng paghahari ni Kristo ay mangyayari yon fully sa Kanyang muling pagparito. Sa pagbabalik muli ni Jesus, yun yung fullness ng paghahari niya. Tingnan natin itong sinasabi dito sa Revelations chapter 11 sa verse 15. Hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Sinabi ni Jesus, diba, nung madakip si Juan, nung mabilanggo si John the Baptist, sinabi ng Panginoong Jesus, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Nabasa din natin kanina sa sulat ni Mateo, kung nakakapagpalayas siya ng mga demonyo, nangangahulugan po na dumating na ang kaharian ng Diyos. At sinabi din po ng Panginoon, nung siya po ay muling mabuhay bago umakyat sa langit, kinausap niya yung kanyang mga alagad, sinasabi niya na lahat ng otoridad, all authority, ibinigay na sa Kanya. At ito pong talatang ito dito sa Aklat ng Revelations, yung fulfillment o yung katuparan ng kabuuang paghahari ni Jesus. Kaya po napakagandang balita na ikaw ay na kay Kristo. Napakagandang tingnan, napakagandang isipin, napakagandang pagmasdan na tayong lahat na kay Kristo. Nangyari at nangyayari at mangyayari sa muling pagparito ni Jesus na siya ay maghahari magpakailanman. Yung makasama tayo sa paghahari na ito ng Panginoon, isang napakaganda, isang napakabuti, at isang mabuting balita na dapat nating asahan at dapat nating panghawakan. Dumarating at darating ang kaharian ng Diyos. Sasakupin ng kaharian na yon lahat ng tao, buong mundo. Ngayon, habang hinihintay natin yung fulfillment, yung ganap na katuparan ng paghaharing ito,
may bahagi po tayong dapat gampanan. Ngayon po ay meron tayong tungkuling dapat gampanan bilang mga tagasunod ni Jesus. Iniwanan nga po ang instruction ng Panginoong Jesus matapos niyang sabihin na lahat ng authority sa langit at sa lupa ay nasa Kanya na, ibinigay na sa Kanya. Ito naman po yung dapat na gawin ng mga tagasunod niya. Basahin natin itong verse 19 sa Mateo 28. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, lahat ng authority, sinasabi ni Christ, nasa Kanya na. Ang tagubilin ng Panginoon sa Kanyang mga tagasunod, make disciples of all the nation. At ang kausap dito ng Panginoon, mga alagad na naririto sa lupa. May ipinapagawa ang Panginoon. Make disciples. At sa verse 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang ibig sabihin po nito, ang mga mananampalataya, ang mga tagasunod ni Kristo, gagamitin tayo ng Panginoon. Gagamitin tayo ng ating hari. Gagamitin niya tayo upang magpatuloy yung paglaganap, yung pagsulong ng Ebanghelyo. So may role tayong dapat gampanan. May tungkulin tayong dapat gawin. At ito po ay yung role na yon, yung tungkulin na yon na dapat nating gampanan, inuutos sa atin ng ating hari. Inuutos sa atin nung yung authority ay nasa Kanya na. Lahat ng authority nasa Kanya na. So, ang isang katuruan na ipinapaalala at dapat nating bigyang pansin sa ating pag-aaral ngayon ay ang kaharian ng Diyos. Darating, dumarating, at dumating ang kaharian. At dahil totoo ang kaharian ng Diyos, ang ikalawang katuruan po, ang dapat nating pagtugon, magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Matapos na may pahayag ni Jesus na malapit na yung kaharian, matapos niyang sabihin, ipamalita na malapit na ang kaharian ng Diyos, matapos na may paunawa sa atin na ang lahat ay mapapailalim sa otoridad ni Jesus at paghaharian ng Diyos, na kung darating or dumating yung takdang panahon, sasakupin ni Jesus ang lahat. Ngayon, ano yung dapat nating pagtugon kung yun yung ipinapahayag sa atin? Tayo po ngayon na nakakarinig ng gospel, tayo po na nakakaunawa at tinatanggap ang Ebanghelyo, ano yung dapat nating pagtugon? Basahin ulit natin yung main verse. Sabi po sa last part, sa huling bahagi, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Matapos nating makita yung ganda at buti ng kalagayan ng taong na kay Kristo, at sinasabi nga po ng Panginoon mismo na malapit na ang kaharian, na sasakupin niya ng lahat. Kung yun ang sinasabi, kung yun ang mensahe ng Panginoon, maghahari siya, mapapailalim ang lahat sa kanyang otoridad, magpapaiwan po ba tayo? Dumating si Jesus at naghahari siya. Sa muling pagparito ng Panginoon, matutupad yung ganap na paghahari niya. Tayo po na nakakarinig ng balita at katotohanan ito, ito lang yung dapat na response natin. Magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Wag tayong magsawalang kibo. Wag nating baliwalain yung gospel. Na papakinggan, nauunawaan na natin ang tungkol sa Ebanghelyo. Wag nating isantabi, wag nating baliwalain. Sa halip po, ang sinasabi dito ng Panginoon, repent and believe in the gospel. Ano po ba yung pagsisisi? Ano ba yung repentance? Ang pagsisisi ay isang taos-pusong pagkilala at pagtalikod sa ating mga kasalanan upang humingi ng kapatawaran at pagtahak sa isang bagong landas na naaayon sa kalooban ng Diyos. So, yung pagsisisi o yung repentance, meron tayong
maaaring tatlong mungkahing mga hakbang kung paano ito isasagawa, itong pagsisisi. Una, pagkilala sa kasalanan. Pagkilala po na tayo ay nagkasala at pagkilala sa epekto at magiging bunga ng ating pagkakasala. Pagkilala sa kasalanan. Matapos po niyan, ang kasunod, pagtatapat sa Diyos. Ihayag natin, aminin natin sa Diyos yung ating mga kasalanan. At ang ikatlo, pagtalikod sa kasalanan. Pagtalikod, ito yung paggawa ng isang tapat na desisyon na talikuran yung makasalanang pag-uugali. Isang tapat na desisyon na iwanan at layuan ang kasalanan. At sa paglayo, sa pag-iwan sa kasalanan, paggawa naman ng hakbang na mas mapapalapit sa Diyos. Napakahalaga po ng pagsisisi dahil nagtatamo tayo ng habag. Natatanggap natin yung habag at kapatawaran ng Diyos. Sabi pa po ni Jesus sa verse 15, at manampalataya sa Ebanghelyo. Kung naunawaan natin yung Ebanghelyo ay tungkol sa buhay ni Jesus, yung Ebanghelyo po ay balita o mensahe tungkol kay Jesus, na ang pagpunta dito ni Jesus, na ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, maghahatid sa atin ng kapatawaran, maghahatid sa atin ng biyaya at pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Kinakailangan nga pong manampalataya tayo sa Ebanghelyo. At ang ibig sabihin po ng belief in the gospel ay paglalagay ng ating pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya magkaugnay po yung pagsisisi at yung pananampalataya. Hindi tayo makakapagsisi kung hindi tayo tunay na sumasampalataya. At hindi rin naman tayo tunay na makakapagsampalataya kung hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Magkasama siya, magkaugnay siya. Ang pagsampalataya po nangangailangan ng pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan. At pagkakaroon ng bagong buhay na yung buhay ay naaayon na sa Diyos. At yan po ay araw-araw na proseso. Believing in the gospel, daily commitment po yan. At kasama din po sa ating pagsampalataya sa Ebanghelyo, pagbabahagi natin sa iba. Pag-share natin ng gospel sa ibang tao. Parte yon ng pagsampalataya natin sa Ebanghelyo. Hindi natin sasarilinin, kundi ipapamalita din natin yung mabuting balita patungo sa ibang tao. So yung tangi at dapat nating pagtugon sa mabuting balita ng pagparito ng ating Panginoong Hesus, ng paghahari ng Diyos, magsisi, at manampalataya sa Ebanghelyo. Yan lang yung tanging response natin. Kung ngayon mo pa lang po naunawaan ang Ebanghelyo, ihatid ka niyan sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kung matagal mo naman po na narinig at tinanggap ang Ebanghelyo, makikitaan ka niyan ng pagbabago sa klase ng iyong pamumuhay. May epekto sa sarili mo yung gospel. At yung kapag naapektuhan yung sarili mo ng Ebanghelyo, may epekto po yan sa pakikitungo mo sa ibang tao, sa kapwa mo, sa pamilya mo, maging sa loob ng church, hanggang sa kinabibilangan nating community. Kapag naapektuhan yung sarili mo ng Ebanghelyo, maapektuhan yan yung pakikitungo mo sa ibang tao, sa kapwa. Merong pagbabago sa atin. Merong transformation na nagaganap sa lahat po ng pinaghaharian ni Kristo. Muli, kung bago lang sa ating pandinig ang Ebanghelyo, tanggapin natin ito. Magsisi, talikuran ng ating mga kasalanan, magpasakop tayo sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung matagal mo naman po na tinanggap itong gospel, panghawakan mo yang mabuti at ipahayag mo po yung mabuting balita na yan sa maraming tao. Ang ikalawang katuroan, yung dapat nating pagtugon, magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Number 3, kung may darating po o parating na kaharian, kailangan mapabilang po tayo sa kahariang yon. So, number 3, maging mga
mamamayan sa kaharian ng Diyos. Maliwanag naman po, abot tanaw at malapit na ang kaganapan ng paghahari ng Diyos. Sa tulong ng pangangaral sa atin ng salita ng Diyos, binibigyan po tayo ng pagkakataon at imbitasyon na maging bahagi tayo at maging mamamayan tayo ng kaharian ng Diyos. Dahil may kaharian ang Diyos, meron siyang pinaghaharian. Ikaw po na nananalig ngayon kay Jesus, ngayon pa lang sa buhay nating ito, nasasakop ka o mamamayan ka ng kaharian ng Diyos. Ang turo nga po ni Jesus sa kanyang mga alagad kung paano dapat manalangin, basahin natin itong Mateo chapter 6 sa verse 10. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. No? Your kingdom come. So kung may kingdom of God na paparating, hindi yan manggagaling dito sa lupa mismo, kundi manggagaling yung kaharian na yon sa langit, bumababa, sinasakop tayo dito sa lupa. Diba? Naroon nananahan ngayon yung at nakaupo ang ating Panginoong Jesus. Kaya ganito yung turo niya sa ating prayers, nilalaman ng ating pananalangin. Dumating nawa ang kaharian ng Diyos at masunod nawa ang kalooban ng Diyos kung paano sa langit, gayon din naman mangyari na susunod dito sa lupa. Kaya ngayon pa lang sa buhay natin ito, yung panalangin natin, mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Dumating sa atin ang kaharian ng Diyos, na pagharian tayo ng Diyos, na dumating ang kanyang kaharian at masunod ang kanyang kalooban. Na yung mabuting nangyayari doon sa langit, unti-unti nating naunawaan dito pa lang sa lupa. Hanggang maganap po yun fully sa pagbabalik ni Jesus. At tayo nga po na nabibilang sa kaharian ng Diyos, matatawag na mamamayan ng kaharian ng Diyos. Sa sulat ni Apostol Pablo, ganito po yung banggit. Basahin natin itong Philippians chapter 3, itong verse 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. For our citizenship is in heaven. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Yung kalooban ng Diyos na nangyayari sa langit ay nauunawaan at spiritually natataglay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa. Na tayo ay pinaghaharian ng Diyos, na tayo ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. Yung point natin dito, habang hinihintay natin si Jesus, nagpapasakop tayo sa paghahari niya. Kaya ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Habang hinihintay natin ang ating Panginoon, nakapaloob tayo sa paghahari niya. Bilang kabilang sa kaharian ng Diyos, ngayon pa lang, yung paghahari ng ating Panginoong Hesus, ipinapamuhay na natin sa loob ng ating pamilya. Ipinapamuhay na natin sa loob ng ating church, sa loob ng community na kinabibilangan natin o kung saang mang lugar tayo naroroon. Bilang kabilang sa kaharian ng Diyos, bilang kasama sa kaharian ng Diyos, yung paghahari na yun ng Panginoong Hesus, saan man tayo dalhin, saan man tayo naroroon, ay ipinapamuhay po natin. Kaya kung titingnan yung klase ng ating pamumuhay, kung susuriin yung uri ng ating pagtatrabaho, paraan ng ating pag-aaral, kung susuriin yung pakikipagkapwa-tao natin, yung makikita sa atin, yung makikita dapat sa atin, tayo po ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Kung ano yung kalooban ng Diyos, nasusunod natin bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Kung ano yung nangyayari sa langit, kung ano yung kalooban ng Diyos sa langit, yun din ang mangyayari dito sa lupa. So, totoo po ang kaharian ng Diyos. At nalalapit na yung kaganapan, nalalapit na yung buong katuparan ng kaharian ito. Nangyayari yan sa muling pagparito ng Panginoong Hesus. Ngayon kung totoo ito, itong kaharian ng Diyos, ano yung dapat nating pagtugon?
Ang dapat nating pagtugon, magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Kung ngayon lang natin narinig yung gospel, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at manampalataya tayo sa Ebanghelyo. Ano yung magiging pagkakakilanlan natin? Ngayon pa lang, kapag tayo po ay nagsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo, makakabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung matagal naman na tayong mananampalataya, ibig sabihin, matagal ka ng kabilang sa kaharian ng Diyos, ipamalita mo po sa maraming tao yung katotohanan yan. Number 3, maging mga mamamayan sa kaharian ng Diyos. Ipamuhay natin ito ng may kapakumbabaan sa pang-araw-araw. Maging mga mamamayan sa kaharian ng Diyos. Dahil lahat ng yan, lahat at yung kalagayan natin, lahat po dahil kay Kristo. Maging mapagpakumbaba na angkinin, maging mapagpakumbaba na ipamuhay ito, mga mamamayan sa kaharian ng Diyos. Dahil lahat ng yan kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, ito po yung mga pangunahing punto sa ating pag-aaral at ano po ang iniiwanan sa ating aplikasyon mula sa mga katuroang ito. Una, gampanan natin yung ating mga tungkulin sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Bilang nasasakop ng otoridad ni Jesus, bilang nakapaloob sa kaharian ng Diyos, kung paanong ipinangaral ni Jesus yung tungkol sa kaharian ng Diyos, maging ganun din po tayo ngayon bilang mga tagasunod ni Jesus. Sabi nga po dito sa Marcos chapter 1 verse 15 na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Ang Panginoon yung nagsabi, and the kingdom of God is at hand. Malapit na. Kaya dapat, kung malapit na ang kaharian ng Diyos, dapat walang maiwanan sa atin. Bilang mga tagasunod ni Jesus, ang bawat isa sa atin, meron pong tungkuling gagampanan sa pagsulong ng kingdom of God. Sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Ipapangaral natin yung tungkol sa Ebanghelyo. Ipapangaral natin yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Yung tungkol sa pagiging alagad ni Jesus. Dahil iniutos yan sa atin ng Panginoon. Gampanan po natin yung anumang role sa pagsulong, yung advancing ng kingdom of God, sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Gampanan natin anumang role. Gamit po yung iba't ibang kaloob sa atin. Taglay yung pag-ibig, taglay yung pagmamalasakit na itinuturo ng Biblia. Gampanan nating mabuti. Gampanan nating masigasig anumang role natin. Ibigay natin yung ating makakaya. Kung hihingin nga sa atin, maging yung buhay natin, ibigay natin para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Saan ba natin ibinibigay yung ating buhay? Saan ba natin ini-spend yung ating oras, lakas? Saan ba natin ibinibigay yung ating resources? Yung ating kakayahan, yung ating talento. Bakit hindi natin ibigay para sa kaharian ng Diyos? So, gampanan natin yung ating mga tungkulin sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Number 2, magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Kung ikaw po, ngayon lang ito narinig, yung tungkol sa Ebanghelyo. Kung ngayon mo lang naunawaan yung tungkol sa kaharian ng Diyos, or matagal mo na itong naririnig pero ngayon mo lang ito na nauunawaan, na kikita yung kahalagahan. Yung dapat po na pagtugon, repent and believe in the gospel. Basahin po ulit natin yung verse 15 na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Hinihimok tayo na ang unang hakbang, magsisi tayo. Talikuran natin yung ating mga kasalanan. Manampalataya tayo at magpasakop kay Kristo. Sampalatayanan ang Ebanghelyo. Yung taong tunay na pinagpala ng Diyos, ang taong tunay na matatawag na blessed, ay ang taong nakatanggap ng regalong kaloob ng Diyos. Hindi yan maibibigay ng mundo.
yung pagpapala ay mararanasan ng isang taong may tamang relasyon at tamang pagkilala sa Diyos na nagsisimula sa pagsisisi at pagsampalataya sa Ebanghelyo. Ito pong sinasabi dito na magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo, huwag naman po nating ipagpabukas. Itong sinasabi ditong repent and believe in the gospel, huwag nating baliwalain. Ngayon po yung tamang oras. Repent and believe in the gospel. At kung tayo po ay nagsasabing sumasampalataya na sa Ebanghelyo, kung sinasabi mo po na nagsisi ka na at sumasampalataya ka na sa Ebanghelyo, yan po yung mensaheng ipaparating naman natin sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Yung nanay mo o tatay mo, yung anak mo o kapatid mo, yung kaibigan mo, yung boyfriend mo, girlfriend mo, yung kaklase mo, best friend mo, yung katrabaho mo, yung taong mahalaga sa iyo, ito yung ibabalita natin sa kanila na merong Jesus na hari, na merong Jesus na Panginoon at tagapagligtas, upang sila din po ay maging bahagi, upang sila din po ay mapabilang sa mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. O, repent and believe in the gospel. Yan po yung naranasan natin. At yan din yung mensaheng ibabahagi natin sa iba upang sila man po ay maging parte ng pamilya na pinaghaharian ng Diyos. Muli mga kapatid, mula sa pagsisisi at pagtalikod natin sa ating mga kasalanan at pagsampalataya natin sa Ebanghelyo, napapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Napapabilang tayo sa kaharian ng Diyos pero narito pa tayo sa lupa sa buhay natin ito. Kaya't marapat lamang po na ipamuhay natin ang ating pagkamamamayan ng kaharian ng Diyos. O nga, na napabilang tayo sa kaharian ng Diyos pero narito pa tayo. Nandito pa tayo sa buhay natin ito. So ipamuhay natin yung ating pagkamamamayan ng kaharian ng Diyos. Yung pagsampalataya natin sa Ebanghelyo ng Diyos, nagre-resulta po yan ng pagbabago sa ating buhay. Na hindi na tayo nakaayon sa masamang kaisipan ng sanlibutan. Bagkus ang nangyayari, nagiging parte tayo o nagiging bahagi tayo ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan po yan ng pangangaral natin ng Ebanghelyo. At bilang mga mananampalataya, mga kapatid, sinasabi sa atin ng banal na kasulatan sa buhay natin ito, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. So, para sa lahat ng mga mananampalataya ng nag-iisang tagapagligtas at Panginoong Jesus, mga kapatid, mamuhay po tayo bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay nanginabang ang bawat isa sa ikatututo at ikatitibay ng ating pananampalataya. Purihin po natin ang Panginoon. Manalangin po tayo.